Kamusta mga kapatid? Narito si Pastor Antonio Junior. At nais ko na ang biyaya ng ating Panginoong Hesus ay mapasa inyo at sa inyong pamilya ngayon at magpakailanman mga kapatid. Isang malaking kagalakan para sa akin na makasama kayo muli upang ibahagi ang salita ng Diyos at ang mensaheng nais kong dalhin ngayon. Siguradong tatagos ito sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Ilalabas ka nito sa iyong comfort zone. Ilalabas ka nito sa disyertong pinagdadaanan mo. Naniniwala akong ang disyerto ay lugar ng pagdaan, hindi tirahan. Hindi iyon ang lugar na pinili ng Diyos para sa iyo, kundi paghahanda para sa mas malaking plano niya sa buhay mo. Amen. Pagkatapos ng mensahe, ipagdarasal ko ang buhay mo. Sabay-sabay tayong mamamagitan para sa isa't isa sa ugnayan ng pananampalataya at panalangin. At sigurado ako na malalaking bagay ang gagawin ng Panginoon. Marami akong natatanggap na mensahe mula sa Africa, Estados Unidos, mga kapatid, at maging sa Europa na nananalangin din kasama natin. Nakakatuwang malaman na maraming Pilipino sa buong mundo ang pinapalakas ang pananampalataya sa salita ng Diyos. Alam mo na, hindi tungkol sa relihiyon ito, kundi tungkol sa pag-ibig ni Jesus at kanyang salita. Amen. Bago tayo magsimula, mag-subscribe ka sa aking channel. Kailangan mo lang i-click ang button na mag-subscribe na nandito lang sa ibaba ng video. At kapag ginawa mo yon, may lalabas na kampanilya sa tabi. I-click mo rin yung kampanilya at piliin ang opsyong lahat. Okay, sa ganitong paraan, matatanggap mo ang mga dasal sa iyong cellphone kahit saan ka man naroroon. At kung ikaw ay napagpala ng aking ministeryo, iniimbitahan kitang mapalapit pa sa akin sa pamamagitan ng pagiging miyembro ng aking channel. Napakadali lang at sa pamamagitan ng maliit na ambag, makakatulong ka na sa mga Kristiyanong institusyon ng kawanggawa. Kita mo, may epekto talaga sila. Mga kapatid, napakaraming misyonaryo ang tumutulong sa maraming pastor. Hindi lang dito sa Brazil, kundi pati na rin sa Africa, sa Pilipinas, at sa mga lugar kung saan inuusig ang ebanghelyo. Maraming Kristiyano ang dumaranas ng matitinding pagsubok. At sa tulong ninyo, makakatanggap sila ng tulong at kaaliwan. Gusto ko talaga na maging miyembro ka sa channel ko. Okay ba? Napakadali lang. I-click mo lang ang button na maging miyembro na nasa ibaba ng video na ito at malalaman mo kung paano sumali. At kung ikaw ay maging miyembro, ngayon, ibibigay ko sa iyo ang 2 digital na libro ko na makakatulong sa iyong paglalakbay kasama ang Diyos. Amen mga kapatid. Para simulan natin ang ating sandali ngayon, gusto kong basahin ang isang panalangin na ginawa ni David. Nasa Awit 13 ito at nagsimula siya sa pagsasabing ganito. Oh, hanggang kailan mo ako kakalimutan, magpakailanman ba? Hanggang kailan mo itatago sa akin ang iyong mukha? Hanggang kailan ko kailangang labanan ang dalamhati ng aking kaluluwa at lungkot sa puso araw-araw? Hanggang kailan magwawagi ang kaaway laban sa akin? Lumapit ka at sagutin mo ako, Panginoon, aking Diyos, ibalik mo ang liwanag sa aking mga mata o ako'y mamamatay. Mga kapatid, tingnan ninyo kung gaano kalalim ang panalangin ito. Si David ay dumadaan sa pinakamabigat na yugto ng buhay niya at hindi niya makita ang liwanag sa dulo. At siya, nagsimulang buksan ang kanyang puso, maging tapat sa Diyos. At sinabi niya, Panginoon, hanggang kailan mo ako kakalimutan? Hanggang kailan mo itatago ang iyong mukha sa akin, mga kapatid? Hindi ako naniniwala na kulang sa pananampalataya si David. Naging tapat lang siya sa kanyang mga salita. Madalas ganito rin tayo kapag dumadaan sa mga pagsubok, natatakot tayong magsalita o magtanong ng kahit ano. Mga kapatid, hindi kasalanan ito sa Diyos. Si Jesus, sa krus ng Kalbaryo, binanggit ang salmo ni David at sinabi, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Hindi ibig sabihin na kulang sa pananampalataya si Jesus. Siyempre, sa mga sandaling iyon, si Jesus ay passando pela dor. Nakaranas ng pagkakahiwalay dahil pasan niya ang mga kasalanan ng sangkatauhan sa kanyang sarili. Ayon sa Biblia, hindi maaaring makisama ang Diyos sa kasalanan. At sa isang sandaling panahon, hindi nagkaroon ng pakikisama ang Diyos kay Jesus. Kailangang tiisin ni Jesus ang parusa para sa mga makasalanan, ang matuwid para sa hindi matuwid. Gusto ko lang sabihin na hindi kasalanan ang pagiging tapat sa salita mo. Ayos lang ba? Alam ko na marami dito ang dumadaan sa hirap. Tatanungin mo, nasaan ang Diyos sa ganitong sitwasyon? Nararamdaman mo ba ang kawalan na yan? Parang ang buhay mo ay wala ng layunin, wala ng direksyon. At gigising ka na lang na wala kang motibasyon dahil unti-unti nang nawawala ang pag-asa mo. Parang wala nang mabuting mangyayari pa sa buhay mo. At madalas kong tawagin ang karanasang ito na madilim na gabi ng kaluluwa. Ekspresyon ito,
para ilarawan ang espiritual na krisis, isang sandali ng depresyon na apektado hindi lang ang isipan kundi pati ang puso. Parang lahat ng nag-uugnay sa iyo sa Diyos ay nawala. Isa itong panloob na laban na pinagdadaanan mo na walang nakakaintindi sa iyo, kahit ang mga magulang mo, mga kaibigan mo, at maging ang mga tao sa simbahan. Malalim itong pagdurusa ng kaluluwa. Mga kapatid, naranasan ko na yan. Alam ko kung ano yon. At gusto kong sabihin sa iyo na hindi ka nag-iisa sa sitwasyong ito. Maraming mga Kristiyano ang dumaranas ng ganito mismo sa mga sandaling ito. Umabot pa sila sa pag-akalang kulang ang kanilang pananampalataya at nanlalamig na sila. espiritualmente, mas não é verdade. Ang totoo, dumaraan kayo sa isang espiritual na disyerto, mga kapatid. Sa Biblia, maraming tao ang dumaan sa ganito, tulad ng mismong Haring Davi. Nakakabasa lang natin ng kanyang salmo. Tingnan mo kung gaano kalalim ang salmong iyon. Sinabi niya, Panginoon, hanggang kailan ako magdurusa ng dalamhati at lungkot sa puso? Naranasan din ba ni David to? Nakikita rin natin na si Jose, bago siya itinaas ng Diyos at naging gobernador ng Ehipto. 2 o 3 taon siyang nagdusa mag-isa sa kulungan, walang mapagsabihan ng nararamdaman. Nakikita rin natin na si Moises ay 40 taon sa disyerto, nagtataka kung may plano pa ang Diyos sa kanyang buhay. May magandang mangyayari pa ba sa akin matapos ang 40 taon sa disyerto? Nagpakita ang Diyos sa kanya sa nagliliyab na palumpong at ipinahayag ang kanyang plano. At pagkatapos, tinawag si Moises para sa isang dakilang gawain. Isang lalaking inakala niyang siya ang pinakamasama sa makasalanan ay biglang naging tagapagligtas ng Israel. Kaya mga kapatid, nais kong maghatid ang mensahe natin ngayon ng pag-asa at liwanag. Sa dulo ng lagusan, Amen. Makikita rin sa Biblia ang propetang si Jonas na tumangging sundin ang tawag ng Panginoon. At dahil dito, habang siya ay tumatakas mula sa Diyos, nasa loob ng isang bangka, dumating ang malakas na bagyo at itinapon ng mga marinero si Jonas sa dagat dahil siya ang dahilan ng bagyong iyon. Sa sandaling iyon, naawa ang Diyos sa kanya at pinakain siya ng isang malaking isda. At siya ay nagtiis ng 3 araw at 3 gabi na nagdurusa ng labis sa loob ng isdang iyon. Kadalasan pag binabasa ang kwento ni Jonas, akala natin hindi siya gaanong nahirapan sa loob ng isda. Pero siya lang talaga ang nakakaalam ng pinagdaanan niya. Umabot siya sa puntong nagdasal siya. Sinasabi na muntik na siyang mamatay dahil hindi siya makahinga sa loob. Matapos ang 3 araw at gabi, iniluwal siya ng Diyos gamit ang malaking isda pabalik sa lupa at tinupad niya ang tawag ng Diyos. At paano naman si Job? Nagkasakit si Job. Nawala ang lahat ng ari-arian, mga anak, kayamanan, at labis siyang nagdusa. Pagkatapos, ibinalik ng Diyos ang kapalaran niya. Kung iniisip nating mabigat ang naranasan ni Job, paano pa si Jesus noon? Sabi sa Biblia, ang kanyang pawis ay naging parang mga patak ng dugo. Mga kapatid, Jesus foi traído, siya ay inaresto at ipinako sa krus. Siya ay inapi sa lahat ng paraan. Sa kabila ng katotohanang wala siyang kahit isang kasalanan, ngunit tinrato siya bilang pinakamasamang kriminal. Kaya, mga kapatid, mahirap ang panahong ito na pinagdadaanan natin. Nasa pinakamadilim na yugto ang ating kaluluwa. Alam ko ang sinasabi ko dahil dumaan din ako sa panahon ng buhay ko na hindi ko makita ang anumang paraan palabas. Tumingin ako sa kaliwat kanan, kinausap ang mga tao, pero wala ni isa ang makasagot sa nararamdaman ko. Mga kapatid, dahan-dahang lumalim ang lungkot ko. At habang tumatagal, lalo itong sumasakit. Naalala ko na pakiramdam ko ay parang nasa dilim ako. At ang tanging meron lang ako ay isang maliit na flashlight na nagbibigay liwanag sa susunod kong hakbang. Inalis ng Diyos sa akin ang lahat ng aking mga mapagkukunan, lahat ng bagay na maaari kong sandalan. At nakatingin lang ako sa Panginoon sa panalangin, umaasang siya ang tutulong sa akin. Pagkatapos ng disyertong iyon, tinawag ako ng Diyos sa isang dakilang gawain. Nagsasalita ako sa iyo ngayon dahil pinayagan ako ng Diyos sa pagsubok at binigyan niya ako ng tagumpay. Aleluya! Sa gabing madilim ng aking kaluluwa, inilagay ng Diyos sa puso ko ang matinding pag-ibig para sa mga nawawala at sa mga tao. Ngayon, dama ko ang labis kong pagmamahal sa iyo. Kapatid, ikaw na nakikinig sa akin dito ng ilang araw na, ilang taon na. Ikaw na madalas nakakaramdam ng pagkalito at pag-iisa, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Kasinungalingan yan ng demonyo. Ramdam ko ang matinding pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Mahal ka niya at may plano siya para sa iyo.
Sinusubukan niyang itago ang aspas. Siya ay bumulong siya sa'yo. Dia pessoalmente, eu espero que sim, mas se isso não acontecer, Sa posto de kay Anga, may mga biyaya at mga alasabuwas mula kay Ew. Gusto kitang makita sa walang hanggan kasama si Jesus, kaya huwag kang panghinaan ng loob. Magpatuloy ka hanggang sa dulo. Amen! May korona ng tagumpay si Jesus para sa iyo. Higit ka pa sa mananagumpay sa lahat ng bagay. Hindi ko alam kung bakit ka napadpad sa disyertong ito, sa dilim na ito. Maaring ito ay isang pagkawala, isang pagkadismaya, isang sakit, o kaya'y ang pakikipaglaban sa kasalanan. O di kaya'y ang mga puna ng mga taong nagmamahal sa iyo. At doon, nakaramdam ka ba ng sama ng loob? Mga kapatid, hindi mahalaga kung ano man yon. Ang totoo, ipapadaan ka ng Diyos dyan at mawawala ang lahat ng kadiliman sa pangalan ni Jesus. Amen. At ipapakita ko sa iyo dito ngayon, sandali lang, kung paano ka makakalabas sa kadilimang yan. Sa mahirap na bahagi ng buhay mo. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay intindihin na ito ay isang proseso na nagpapalago sa iyo. Hindi ka pa lang niya palalaguin, pinalalago ka na niya ngayon. Kahit hindi mo napapansin, isipin mo ito kasama ko. Kung hindi pinayagan ng Diyos na maibenta si Jose ng kanyang mga kapatid bilang alipin, hindi sana siya naging gobernador ng Ehipto at nailigtas ang kanyang bayan mula sa matinding gutom. Mga kapatid, sa pamamagitan ng maraming pagsubok, lumago si Jose sa espiritual at pinatawad niya ang kanyang mga kapatid. Pinagpala niya ang buong pamilya niya. Isipin mo rin kung hindi dinala ng Diyos si Moises sa disyerto, kung saan inalagaan niya ang mga tupa sa loob ng 40 taon. Sa hinaharap, hindi sana siya naging tagapagligtas ng Israel, na nag-aalaga sa mga nawawalang tupa ng Israel. Paano kung hindi rin naranasan ni Job ang mga pagsubok sa disyerto? Hindi niya kailanman makikilala ang Panginoon gaya ng pagkakakilala niya. Sa huli ng kanyang buhay, sinabi niya, dati naririnig ko lang ang tungkol sa Diyos, pero ngayon nakikita na kita. Ang ganda ng pahayag na yan mga kapatid, at posible lang ito kapag sinusubok tayo sa apoy, sa disyerto, sa kadiliman. Paano si Jesus kung di naranasan ang lahat ng paghihirap noon? cruz, hoje você e eu não estaríamos aqui. Tungkol sa pag-ibig ng Diyos na nagligtas sa atin mula sa kasalanan at nagbigay sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Kaya ang lahat ng paghihirap ay may layunin. Kapag kasama natin ang Diyos at si Jesus sa ating buhay, nagtutulungan ang lahat para sa ating kabutihan. Hallelujah. At alam din nating lahat ang kwento ni Pablo. Si Apostol Pablo na dati ay tagapag-usig ng simbahan at biglang nagkaroon ng pagtatagpo kay Jesus at dumaan siya sa maraming pagsubok sa buong buhay niya. Marahil may mga tao dito na nakikinig sa akin na iniisip na ang buhay Kristiyano ay puro saya lang, na lahat ng problema ay maayos agad-agad. Pero hindi ganoon kay Paulo, sa mga lalaki at babae sa Biblia at sa atin. Pero sa mga sandaling iyon ng pagsubok, ng pakikipaglaban, doon lalo lumalakas ang ating pananampalataya. At tingnan mo ang sinabi ni Paulo sa 2 Korinto, Kabanata 4. Panoorin nyo mga kapatid, babasahin ko ang pahayag Kabanata 1. Sa lahat ng panig tayo'y pinipilit ng mga pagsubok, ngunit hindi tayo nadudurog. Nalilito tayo, ngunit hindi nawawalan ng pag-asa. Tayo'y inuusig, ngunit hindi pinababayaan. Tayo'y natutumba, ngunit hindi nasisira ng pagdurusa. Ang ating katawan ay patuloy na nakikibahagi sa kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa ating katawan. Amen. Pakinggan mo, may sasabihin ako sa iyo. Maaaring malalim ang depression mo. Mas ela não vai te matar. Ang iyong matinding pagdurusa sa kaluluwa ay maaaring napakatindi, maaaring napakalakas, pero walang makakaagaw sa iyong pananampalataya. Maaaring pagtaksilan ka, lokohin, iwanan, at kahit usigin, pero palaging poprotektahan ka ni Jesus. Kaya magpatuloy ka lang sa kanyang mga landas at tutulungan kanyang buhatin ang pasaning mabigat para sa iyo. Amen. At bago tayo manalangin, gusto kong sabihin sa iyo na ang sandaling ito ng pagsubok ay nagtuturo sa iyo ng 2 aral. Ang una ay nagsisimula kang makita ang pagmamahal ng Diyos sa iyong buhay, sa mga oras ng kahirapan at maging sa mga sandali ng kasiyahan. Nagsisimula mong makita na ang Diyos ay mas dakila kaysa sa mga biyayang maaaring ibigay niya sa iyo, at madalas ay ibinibigay niya. Ngunit natututo kang mahalin ang Panginoon higit sa lahat ng bagay. At ang pangalawang bagay na natutunan mo sa disyertong ito ay ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Makapangyarihan ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At
Madalas, ang iyong lakas ay hindi sapat, ang iyong talino, ang iyong pera ay walang naitutulong. Tanging katapatan ng Panginoon ang sumusuporta at nagdadala sa iyo sa kabila. Amen mga kapatid, napakaganda ng katapatan ng Diyos. Kahit akala natin ay mapaparusahan tayo, patuloy ang Diyos sa pagbibigay ng biyaya. Ito ang tapat na pag-ibig ng Diyos. At sinasabi sa Biblia na ang mga awa ng Panginoon ay laging bago tuwing umaga. Kaya naniniwala ako na ngayon ang Diyos ay nagbubuhos ng awa at biyaya sa iyong buhay. Gaya ng pagbibigay ng Diyos ng biyaya kay Jesus para magpatawad at magmahal ng kaaway, binibigyan ka rin ng Diyos ng biyaya. Alam ko na maraming tao dito ang kailangang magpalaya ng kapatawaran. Mayroon kang malaking sama ng loob sa iyong ama, malaking sama ng loob sa iyong ina, at sa mga taong malapit sa iyo. Ang sama ng loob na yan ang humahadlang sa mga biyaya ng Diyos na dumating sa iyo. Ngayon, magdasal tayo at hilingin sa Diyos na bigyan ka ng kakayahan. Alisin ang lahat ng kasamaan at palayain ka mula sa pagkakakulong ng iyong kaluluwa. Dahil kung hindi ka makakalabas sa disyertong ito. Kung gusto mo talagang maging malaya, magpatawad ka. Hilingin mo kay Jesus na lagyan ng napakalaking pagmamahal ang iyong puso, na ikaw ay makikipag-ayos sa taong nakasakit sa iyo. Kailangan din ng Diyos ng taong iyon. Ipagdarasal mo pa ba siya? Hihilingin mo na kaawaan siya ng Diyos. Bigyan ng habag at alisin ngayong araw ang lahat ng hadlang. Kung kaya mo, pagkatapos ng panalangin na ito, tatawagan mo ang taong iyon. Sasabihin mong ayaw mo nang magkimkim ng sama ng loob, hihingi ka rin ng tawad at hahanapin ang pagkakasundo. Sigurado ako na maraming biyayang matagal mo nang hinihiling ang bubuksan ng Diyos, at ang mga biyayang ito ay mapapalaya sa buhay mo sa pamamagitan ng pagpapatawad. Amen. Kaya kung nahipo ka ng salitang ito, manalangin tayo ngayon. Huwag munang umalis sa video. At sa dulo ng panalangin, hinihiling ko na pindutin mo ang buton na ibahagi dito sa ibaba at piliin ang WhatsApp. Pagkatapos, lalabas ang larawan ng mga kontak mo. I-click lang ang mga iyon at si Diyos na ang bahala sa iba. Sige, ipadala mo ito sa mga tao at maniwalang gagamitin ka ng Diyos ngayon para sa kanyang kaluwalhatian. Kung maaari, ipikit mo ang iyong mga mata. Nais kong ipanalangin ang iyong buhay. Purihin ang Diyos, Panginoon, aking Diyos at Ama. Lumalapit kami sa iyo ngayon upang magpasalamat sa lahat ng iyong kabutihan at ginagawa sa aming buhay. O aking Ama, salamat po sa aming kalusugan, sa aming pamilya, sa aming tahanan, sa aming trabaho, Panginoon. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng iyong ginagawa. Kung ngayon ay humihinga pa kami, ibig sabihin may nakalaan pa ring biyaya para sa amin. May mga plano po kayo ng kapayapaan, mga plano para sa isang pinagpalang kinabukasan na puno ng tagumpay. Panginoon, madalas kaming nagre-rebelde at hindi sumusunod, kaya humihingi kami ng tawad sa inyo. Madalas mahina ang aming pananampalataya, hindi agad nagtitiwala sa inyo at umaasa sa sarili naming pag-unawa, Panginoon. Ayaw na naming lumayo sa inyo, Ama. Nais naming sundan ang inyong landas araw-araw. Panginoon, hinihiling ko, manatili kayo sa akin. Ama, manatili po kayo sa aking mga kapatid at bigyan ninyo sila ng kagalakan sa puso. Ilang tao ngayon ang nakakaranas ng matinding dalamhati at madilim na gabi ng kaluluwa, Panginoon. Hindi nila magawang makaalis dito. Para bang naglalakad sila sa lagusan na di maabot ang liwanag. Ama ko, hinihiling ko na sa araw ng katarungan, si Jesus Kristo ay magbigay liwanag sa mga buhay na ito. Ngayon, Ama, alisin mo, Panginoon, ang lahat ng kalungkutan, lahat ng bigat sa dibdib, lahat ng depresyon. Ama, gawing kagalakan ang aming kalungkutan. Ama, gawing kasiyahan ang aming pagluha. O Panginoon kong Diyos, hinihiling ko sa iyo na buksan mo ang langit. Buksan mo ang langit para sa iyong bayan, o Ama. Buksan mo ang langit at bumaba ka. Gawin mo ang iyong gawain. Panginoon, iligtas mo, Ama, ang iyong bayan mula sa kahirapan, pagkaalipin at kasalanan. Panginoong Jesus, nakuha mo na para sa amin ang isang pamana. Isang walang hanggang pamana ng maraming biyaya. Hinihiling ko, Panginoon, na sa mga sandaling ito ay buksan mo ang langit. Ama, humihingi kami ng tawad sa iyo dahil nagtanim kami ng sama ng loob sa ibang tao. Tulungan mo kaming magpatawad, Panginoon, at sa pamamagitan ng pananampalataya, pinapatawad na namin ang mga taong iyon. Pinalalaya namin ang kapatawaran sa lahat ng nagkasala sa amin. Ama, alisin mo, Panginoon, ang lahat ng pighati, pagkakabihag ng dyablo, sakit, pagdurusa, kalungkutan,
at kawalan ng pag-asa sa buhay ng mga tao. Hindi na namin tinatanggap sa aming buhay. Ayaw na namin, Jesus, na magpatuloy sa ilalim ng tanikala ng pagkaalipin. Pinalaya kami ni Jesus sa krus at ngayon ay naligtas kami sa pamamagitan ng biyaya. Kaya naman, Ama ko, hinihiling ko po na buhatin ninyo sa inyong mga bisig ang inyong mga anak. Alam ko po na may mga kababaihan dito, Ama, na nasa matinding kalungkutan, nakakaramdam ng kakulangan, iniwan at hindi pinapansin. Oo, Ama ko, napakabagsik ng mundo, Ama. Mga lalaking walang pagmamahal ang yumurak sa kanilang mga puso. Tinrato ang mga kababaihang ito na parang wala lang, na parang isang bagay lang. Ipinapakita ni Jesus ang halaga ng mga kababaihang ito, Panginoon, ang halagang ipinakita ninyo sa krus, na hindi nila alam na taglay nila. Ito ay isang halagang higit pa sa anumang material na bagay, higit pa sa mga bagay ng mundong ito. Panginoong Jesus, kami ang pinakamamahal ninyo. Kami ay minamahal ng Panginoon. Huwag mong hayaang Panginoon, ibenta ng taong ito ang sarili, maging alipin at ipagpalit ang prinsipyo ng walang kapalit. Panginoon, ganito mo binago si Jose. Ibinenta siya bilang alipin. Siya ay ikinulong ng walang kasalanan, ngunit ipinaglaban mo ang kanyang kaso. Kaya't hinihiling ko ngayon, Ama, ipaglaban mo ang kaso ng iyong mga anak, mga kaso sa hustisya. Mga taong naapi, mga taong ngayon ay pakiramdam ay wala nang matakbuhan, hindi alam kung saan tatakbo. Jesus, ipaglaban mo ang kaso ng mga taong ito, maging aming tagapagpalaya, aming tagapagtanggol, at naway pagpalain mo ang iyong mga anak magpakailanman. O aking Ama, inaangkin ko sa pananampalataya ang kalayaang na ipanalo na ni Jesus para sa atin, kalayaan ng katawan, kaluluwa, at espiritu. Lahat ng tanikala ng kaaway ay bumagsak na ngayon sa pangalan ni Jesus. Nakikita ko, mga minamahal, ang mga tanikala ay napapalaya na mula sa iyong buhay at bumabagsak sa lupa. Angkinin mo ito sa pananampalataya at patuloy na manalangin dahil nakikinig ang Diyos at nasa buhay mo siya sa pangalan ni Jesus. Ama, hinihiling ko, Panginoon, patawarin mo at palayain ang taong ito sa kasalanan at ibuhos ang iyong awa. Naway magkaroon ng katiyakan ang taong ito na simula ngayon, magiging bagong panahon na. Hindi na siya babalik sa dati niyang buhay dahil nagdedesisyon na siya ngayon at tatanggapin niya ang pananampalataya at ang kanyang pangako kay Jesus sa loob mismo ng kanyang tahanan. Sa trabaho, hindi na siya kailanman mahihiyang sabihin na siya ay Kristiyano, na siya ay tagasunod, isang disipulo ni Jesus. O Ama, salamat po, Panginoon. Ilang himala ang ginawa mo ngayon. Anong pagpapala ng panalangin, Ama? Salamat, Ama. Salamat dahil ikaw, Panginoon, ang sumusuporta sa amin. At sigurado ako na araw-araw naming mararanasan ang iyong kalooban na mabuti, perpekto at kaaya-aya. Sa ngalan ng anak mong si Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Purihin ang Diyos. Kamusta mga kapatid? Ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Ako si Pastor Antonio Junior at ngayon nais kitang anyayahan na makibahagi sa panalangin na ito para sa iyong buhay espiritual. Batay sa awit 71. Manalangin tayo sa Diyos para sa proteksyon at lakas laban sa mga atake ng kaaway na sumusubok sa ating pananampalataya at iba't ibang bahagi ng buhay, pati pisikal at mental na kalusugan. Bago tayo manalangin, iwan mo rito ang iyong kahilingan sa panalangin. Isipin mo rin kung kanino mo pwedeng ibahagi ang video na ito. Dapat ibahagi ang biyaya ng Diyos. Hindi ito itinatago para sa sarili. Tiyak akong mag-iiwan ng marka sa iyong buhay, magpakailanman ang panalangin na ito. Mas maiintindihan mo ang lalim ng salmong ito kapag dumadaan ka sa pagsubok. At marahil ay nagtatanong ka, pero Pastor, bakit ang Salmo 91? Ano ang espesyal dito? At ipapakita ko sa iyo ngayon. Isa ito sa mga pinakakilalang salmo sa buong Biblia. At may dahilan kung bakit. Maging ang mga hindi Kristiyano ay nakarinig o nakabasa na ng salmong ito minsan sa buhay nila. Madalas nating makita sa bahay at negosyo ang nakabukas na Biblia sa Salmo 71. Ginagamit ito bilang anting-anting na proteksyon. Sa ibang lugar, naninilaw ang pahina dahil laging bukas. Pero kadalasan, hindi naman binabasa ng tao ang Biblia at iniiwan lang itong nakabukas sa Salmo. Pero ang totoo, ang Salmo 91 ay mas malalim pa kaysa sa iniisip natin.
At maiintindihan lang natin ang tunay nitong kahulugan kapag tiningnan natin ito gamit ang espiritual na pananaw. Kung gagawin natin ito, makikita natin na isa ito sa pinakamakapangyarihang panalangin sa Biblia. Amen. Então eu pretendo ler com você Salmo. Gagawin natin ito dahan-dahan. Basahin muna natin ang talata 1 at 2, tapos manalangin batay dito. At pagkatapos, susunod tayo sa iba pang mga talata para mas maintindihan mo kung ano ang nakasulat. Dahil dito, ipagdarasal natin ang ilang bahagi ng buhay mo. Ayos ba? Babasahin natin ang awit 71 talata 1 at 2 para magsimula. Na nagsasabi, ang tumatahan sa kanlungan ng kataas-taasan at nagpapahinga sa lilim ng makapangyarihan ay makapagsasabi sa Panginoon, ikaw ang aking kanlungan at aking kuta, ang aking Diyos na aking pinagtitiwalaan. Hindi natin tiyak kung ang sumulat ng awit na ito ay dumadaan sa pag-uusig o mga pagsubok, o kung siya ay nakatanggap ng propesiya mula sa Diyos para iparating sa ating lahat. Ngunit anuman ang dahilan, malinaw ang pangunahing punto. Dapat nating hanapin ang ating seguridad sa Diyos at siya ang ating kanlungan at lakas laban sa lahat ng uri ng kasamaan. At kung hahanapin natin ang Panginoon ng buong puso at magtitiwala tayo sa Kanya, hindi tayo kailanman mabibigo. Walang kaaway ang makakawasak sa kuta na siyang presensya ng Diyos sa atin. Amen. At ngayon na naintindihan na natin ito, tayo ay mananalangin ng sabay-sabay. Kung maaari, ipikit mo ang iyong mga mata at manalangin ka ng ganito kasama ko. Panginoon ko, Diyos ko, kami ay lumalapit ngayon sa iyong presensya upang humingi ng iyong proteksyon, lalo na para sa aming buhay espiritual. Diyos, kami ay dumaranas ng napakaraming pagsubok. Ang kaaway ay nagsasalita sa aming mga puso, sinasabing hindi na namin kakayanin ang mga problema at hindi namin ito malalampasan. Ngunit ngayon, itinuon namin ang aming mga mata sa iyo. Naniniwala kami na ikaw ang may kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ilagay mo ang kapayapaan sa aming puso ngayon, Panginoong Hesus. Kung wala ito, hindi namin kakayanin ang aming mga pagsubok. Ipaaalala mo sa amin, O Ama, na ang tanging lugar kung saan kami makakahanap ng kapahingahan at tunay na kapayapaan ay sa ilalim ng iyong mga kamay. Nandoon ang aming kanlungan, ang kuta na labis naming kailangan. Naniniwala kami na sa lilim ng makapangyarihan, may kapahingahan at ginhawa para sa aming kaluluwa. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala at magpahinga sa iyong bisig. Ipinagkakatiwala namin ngayon sa iyong mga kamay ang aming mga alalahanin, takot at mga pagdurusa. O aking Ama, alam ko na maraming tao ngayon ang may depresyon, nagluluksa, nababalisa, at ang kanilang katawan ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagod at hindi makontrol na pagkabalisa. Kaya naman, tulungan mo kaming maunawaan na hawak mo ang kontrol sa aming kalusugan, sa aming pamilya, sa aming pananalapi, sa aming mga relasyon, at sa aming puso. Salamat po sa pananampalataya. Naniniwala kaming binibigyan mo kami ng proteksyon at pagliligtas ngayon. momentos Sinasabi ng iyong salita sa awit 34:19 na maraming pagsubok ang matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng iyon. Kaya naman, aking Diyos, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo dahil naniniwala kami na inililigtas mo kami muli. Kahit na parang imposible na ang lahat, kahit na parang napakalaki ng bundok sa harap namin, naniniwala pa rin kami. Panginoon, ikaw ang nag-aalis ng bundok kapag nagtitiwala kami at ipinapahayag ang tagumpay sa iyo. Kaya naman, nagpapasalamat na kami sa iyo sa mga tagumpay na paparating. Malalaking bagay ang ginagawa at gagawin pa ng Panginoon sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus kami nananalangin. Amen. Purihin ang Diyos. Oh, mahal kong kapatid, simula pa lang ito. Samahan mo lang ako rito at magpapatuloy tayo. Ang awit 71 ay isang napakahalagang awit, lubos na espiritual. Kaya panoorin mo hanggang dulo dahil sabay nating pagsasamahin ang ating pananampalataya. At sa huli, ang Panginoon ay kikilos ng makapangyarihan para sa atin. Hindi mahalaga kung ano ang iyong problema, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong higante. Maaaring sakit, problemang pinansyal, o emosyonal na suliranin. Kaya ng Diyos na magdala ng solusyon sa lahat sa buhay mo at sinasabi ko ito mula sa sarili kong karanasan. Kung ako ay narito ngayon upang maghatid ng mensaheng ito sa iyo, ito ay dahil minsang tiningnan ng Panginoon ang aking buhay ng may awa. Ako noon ay nawawala. Pakiramdam ko ay nasa gitna ako ng lubos na kadiliman. Ngunit pinailawan ni Jesus ang aking buhay.
At ngayon, masasabi ko sa iyo, walang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus. Amen. Kaya ipahayag mo, lahat ay magagawa ko sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Ngayon, basahin natin ang talata 3 at 4 ng awit 91. Nakasulat dito. Ililigtas kanya mula sa bitag ng manghuhuli at sa makamandag na lason, tatakpan kanya ng kanyang mga pakpak at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay makakasumpong ka ng kanlungan. Ang kanyang katapatan ang magiging iyong panangga at proteksyon. Aleluya mga kapatid! Ang bitag ay patibong na inihanda para manghuli o pumatay at noon, ginagamit ito ng mga manghuhuli para mahuli ang ibon o hayop. At alam na alam ito ng salmista kaya ginamit niya ito bilang paghahambing. Ibig niyang sabihin, araw-araw ay may patibong na inilalagay ang dyablo sa ating daraanan para tayo'y tuksuhin, para sirain tayo sa espiritual, para ilayo tayo sa Panginoon, para saktan ang ating buhay kahit sa maliliit na detalye. Amen! Ngunit kung lalapit tayo sa Panginoon, iingatan niya tayo. Ito ang pangako ng Diyos para sa iyo. Poprotektahan ka niya mula sa nakamamatay na laso ni Satanas, tulad ng pagprotekta ng agila sa kanyang mga inakay. Amen. Kaya, manalangin tayo muli, panatilihing nakapikit at pakinggan ng buong puso ang panalangin na ito. Não. Panginoon, Diyos at Ama, nananatili kami sa iyong presensya dahil naniniwala kaming magbabago na ang aming espiritual na buhay. Muling hinihiling namin, huwag mong hayaang ang mga problema at pagsubok araw-araw ay mag-alis ng aming focus kay Hesukristo. Iligtas mo kami, Panginoon, mula sa mga patibong ni Satanas para kami ay matalo. Bigyan mo kami ng karunungan upang matukoy namin ang mga patibong na ito bago pa mahuli ang lahat. Amen, Panginoon. Iligtas mo kami sa oras ng tukso. Huwag mong hayaang gumawa kami ng mga desisyon na magdadala ng panandaliang kasiyahan ngunit sisira sa aming espiritual na buhay. Pagkatapos, tulungan mo kami, O Ama, na palaging tumakbo sa ilalim ng iyong mga pakpak. Naway ang iyong katapatan ang mag-ingat sa amin mula sa galit ng maninira sa lahat ng araw ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Alleluia. Ngayon, magpapatuloy tayo sa awit 91 talata 5 at 6 na ganito ang sinasabi. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mga kapatid, posibleng isinulat ni Haring David ang salmong ito. Marami ang naniniwala rito dahil isa siyang mandirigmang humarap sa mga kaaway araw at gabi. Alam ni David ang pakiramdam ng palaging inaatake. Kahit ganoon, hindi siya sumusuko dahil alam niyang ang Panginoon ang kanyang kalasag. Kailangan din nating magkaroon ng katiyakan at kasiguraduhan ng banal na proteksyon. Dapat nating maunawaan na ang pagkawasak, ang trahedya, lahat ng ito ay maaaring dumating sa mga tumatanggi kay Kristo. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. Ito ang pangako ng Diyos sa mga talata 5 at 6. Eu sei. Kaya manalangin tayo muli. Sigurado ako na ang presensya ng Panginoon ay nagpapakalma na sa iyong puso. Inihahanda ka na para sa mga darating, para sa mga inihanda ng Panginoon, para sa iyong buhay. Manalangin tayo. Panginoon Diyos at Ama, hinihiling namin ang iyong proteksyon laban sa mga palasong inihahagis ni Satanas sa amin at aming pamilya. O aking Ama, napakatindi ng mga pag-atake na minsan ay akala namin hindi na namin kaya. Parang matapos ang isang problema, may mas malaking kasunod agad. Maawa ka, O Diyos, sa mga umiiyak ngayon sa iyong harapan. Lapitan mo ang kabataang ito na may depresyon. Lapitan mo ang taong ito na nasa ospital. Ina na desperado, amang hindi alam paano matutugunan ang pangangailangan ng pamilya. O aking Ama, buhayin mo. Ang pananampalataya ng mga taong ito ang nagbibigay sa kanila ng tiyaga, katulad ng kay David noong humarap siya sa mga labanan. Sa harap ng higante, huwag mong hayaang ang takot ay pumikit sa aming mga mata. Aking Diyos, nais naming manatiling matatag, nakatingin lamang sa iyo, O aking Diyos. Napakalaki ng mga pagsubok na aming kinakaharap. Ang kawalan, kalungkutan at kapaitan ay madalas nagpapaniwala sa amin na wala ng saysay ang buhay. Ngunit Panginoon, hinihiling ko po ngayon, basbasan mo ang bawat taong nakikinig sa panalangin ito.
At tanggalin mo sila, Ama ko, lahat ng kaisipan ng kamatayan, lahat ng negatibong kaisipan, dahil wala ni isa sa mga ito ang nagmumula sa Diyos. Isang Diyos ng pag-ibig na puro mabubuting kaisipan lamang ang mayroon. Tungkol sa atin, sa pangalan ni Jesus, na kami nananalangin. Amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Ngayon, magpapatuloy tayo sa napakagandang at pinagpalang salmong ito. Naniniwala akong pagkatapos mong basahin ang Salmo 7 at 8, mas titibay ang iyong paniniwalang kasama mo ang Diyos. Makakasiguro ka dyan, sinasabi iyan sa bersikulo 7 at 8. Kaya, maaaring may 1,000 na babagsak sa iyong tabi, 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi ka maapektuhan. Makikita mo lang at masisilayan ang parusa sa masasama. Amen, mga kapatid. Madalas nababanggit ang bersikulong ito, pero minsan nalilimutan ng iba ang mahalagang detalye. Ang pangakong ito ay para lamang sa mga taong nasa presensya ng Diyos. Ang umiiwas sa Kanya ay nawawala ang proteksyon ng Panginoon. Sinasabi ng Biblia na ang anghel ng Panginoon ay nagkakampo sa paligid ng mga may takot sa Diyos at sila ay Kanyang ililigtas. Kaya mga kapatid, hindi natin dapat mawala ang takot sa Panginoon. Hindi tayo dapat lumayo sa ilalim ng proteksyon ng Diyos dahil marami na sa labas ang napalayo na. Amen. Kapag tinitingnan natin sila, napapansin natin na parang lalo pang lumalala ang kanilang buhay. Parang ang bahay ay walang proteksyon at ang kaaway ay labas-masok at nagdudulot siya ng malaking pagkasira, isang kaguluhan. Ilang pamilya, mga kapatid, ang nawawasak, ilang tao ang naaapektuhan dahil nawala na nila ang espiritual na proteksyon. Kung nakikilala mo ang sarili mo sa mga taong ito, kung ikaw ay nasa isang pamilyang dumaranas ng maraming pagsubok at naapektuhan, Amen! Manalangin ka ng may malinis na konsensya. Maniwala ka na sa sandaling ito. Maraming maaaring bumagsak sa iyong tabi. Maraming maaaring bumagsak sa iyong kanan. Pero wala ni isa ang makakaapekto sa iyo. Amen. Manalangin kang may pananampalataya at katiyakan na lalapit ang mga anghel ng Panginoon. Manalangin ka sa ganitong paraan. Walang hanggang Diyos. Nakikita namin ang libu-libong natatalo araw-araw dahil tinatanggihan nila ang iyong salita at lumalayo sa iyong presensya. Ngunit Panginoon, nais naming manatiling matatag. Panginoon, ingatan mo kami at huwag hayaang maligaw ang aming mga anak upang di kami matulad sa masasama. Ibuho mo ang iyong sarili at pagpalain ang lahat ng kasama sa panalangin. Ipadala mo ang iyong mga anghel, Panginoon. Kahit sa mga hindi na nagsisimba, sa mga malayo, ngunit ngayon ay tumatawag sa iyo. Gawin mo ang himala sa buhay nila, Ama ko, at naway makabalik sila rito at mag-iwan ng komento tungkol sa dakilang pagliligtas na ibinibigay mo sa kanila. Naway mapatotohanan nila ang ginagawa mo ngayon. At naniniwala ako na ang pagpapahid na ito ay sumisira sa lahat ng pamatok, lahat ng pang-aapi, lahat ng kalungkutan, lahat ng pagod. Sa pangalan ni Jesus kami nananalangin. Amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Magpapatuloy tayo ngayon sa Salmo at napakahalaga na huwag kang umalis sa video na ito. Naniniwala ako na sa mga talata 9 at 10, mararamdaman mo ang sobrenatural na kapayapaan kung tunay mong ipagkakatiwala ang iyong sarili sa Panginoong Hesus. Kung magtitiwala ka sa Kanya, naniniwala akong magbabago ang iyong puso. Kaya, pakinggan mong mabuti ang sinasabi sa talata 9 at 10, ganito ang nakasulat. Kung gagawin mong kanlungan ang kataas-taasan, walang kasamaan na aabot sa iyo at walang kapahamakan na darating sa iyong tahanan. Amen, mga kapatid. Mahalagang sabihin ko ito, pero hindi ibig sabihin na mawawala na ang mga problema. Habang lumalapit tayo sa Diyos, mas sinusubukan tayong atakihin ng kaaway. Tulad ng sabi ko, kung magtitiwala tayo sa Panginoon at gawing kanlungan siya, walang kapahamakan na darating sa buhay mo. At hindi mo kailangang matakot sa Diyos. Notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te Tayo at ako, pensa entre aquele nakakatakot sa araw na que não serve. Então, namin. orar, eu quero muito Buksan mo ang iyong puso at gawin mo rin ang iyong panalangin kahit sa iyong isipan lang. Ayon sa Biblia, alam na ng Diyos ang ating sasabihin bago pa ito lumabas sa ating bibig. At tulad ni Ana sa lumang tipan, siya ay nagdasal ng walang binibigkas na salita. Gumagalaw lang ang kanyang mga labi, ngunit hindi niya kayang magsalita. Ganoon kalalim ang pagdurusa ng babaeng iyon na hindi makapagluwal ng anak. Nanalangin siya at ng gabing iyon binigyan siya ng Diyos ng biyaya at naging masayang ina. Binuksan ba ng Panginoon ang sinapupunan niya? Naniniwala rin ako na ganito sa lahat ng hindi namumunga o umuusad.
Nagtatapos na ang siklong ito ngayon. Sa ngalan ni Jesus, angkinin mo ito at manalangin ka kasama ko. Tayo'y manalangin. Mahal na Ama, nagpapasalamat kami sa iyo para sa aming buhay. Kahit sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga laban na aming hinaharap at nais ka naming hilingin ngayon, O Ama, patuloy ka sanang maging aming kanlungan, ang aming kaligtasan. Nawa ang dugo ni Hesukristo na ibinuhos sa krus ay maglinis sa amin mula sa lahat ng kasalanan. Alam ng kaaway ang aming kahinaan, Panginoon. Ngunit kapag nagtitiwala kami sa iyo, walang masama ang aabot sa amin. Ayon sa iyong salita sa Roma 8:31 na kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? At kung kumikilos ang Panginoon, sino ang makakapigil? Wala ni isa. Aleluya! O aking Ama, maraming salamat, Panginoon, para sa napaka-espesyal na sandaling ito. Inaangkin namin ang ibinibigay mo na sa amin, ang kapayapaang hindi alam ng mundong ito, ang kapayapaang higit pa sa anumang pangunawa. Ingatan mo kami sa kapayapaang ito. At hanggang sa dulo ng video na ito, Diyos ko, inaangkin namin na inilalabas mo na ang biyaya para sa amin. Aleluya mga kapatid. Ngayon babasahin natin ang talata 11 hanggang 13 na ganito ang sinasabi. Sapagkat sa kanyang mga anghel, mag-uutos siya tungkol sa inyo upang kayo'y ingatan sa lahat ng inyong mga lakad. Aalalayan nila kayo sa kanilang mga kamay. Upang hindi ka matisod sa anumang bato, yuyurakan mo ang leon at ang ahas. Tatapakan mo ang malakas na leon at ang serpente. Amen mga minamahal ko, napakalaki ng pag-aalaga ng Diyos na nagpapadala siya ng mga anghel para tayo'y bantayan. Ayon sa Biblia, sa Lucas 22, tinitiis ni Jesus ang matinding dalamhati at ang labanan ng laman at espiritu. Iyon ang pinakamahirap na sandali sa buhay niya. At kahit na hindi kasama niya ang mga disipulo noong oras na iyon, dahil nga natutulog sila, pero sinasabi ng Biblia na ang anghel ng Panginoon ay lumapit kay Kristo at pinalakas siya sa parehong paraan. Ikaw na nahihirapan ngayon, ikaw na may matinding bigat sa puso, ikaw na pakiramdam mo ay hindi mo na kaya. Maniwala ka, sa oras na ito, nagpapadala ang Panginoon ng mga anghel. Mag-uutos siya sa kanyang mga anghel para sa iyo upang ikaw ay kanilang protektahan sa lahat ng iyong daraanan at hawakan kanila sa iyong kamay. Aleluya! Ikaw ang tatapak sa ulo ng ahas. Mapagtatagumpayan mo ang lahat ng kasamaan na bumabangon laban sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya, tayo'y mananalangin ngayon, matatapos na natin ang salmo. Pero pakiusap, huwag kang umalis para ang biyaya ng Panginoon ay sumaiyo sa lahat ng sandali. Manalangin ka kasama ko, Panginoon at aking Ama. Ang mga espiritual na laban ay napakahirap na minsan akala namin hindi na namin kaya. Kaya naman kami sumisigaw, O Diyos, ipadala mo ang iyong mga anghel ngayon. Bigyan mo sila ng utos, Ama, na kami protektahan sa lahat ng aming daraanan. Bantayan kami, gabayan kami, at palakasin kami. O aking Ama, hindi namin kaya mag-isa. Ngunit kapag kasama namin ang iyong mga anghel, kaya naming tapakan ang ulo ng kaaway at magpatuloy patungo sa walang hanggan. Ayon sa iyong salita, nagpapadala ka ng mga anghel para protektahan ang mga magmamana ng kaligtasan. At inaangkin namin ang pangakong ito. Kahit hindi namin nakikita ang nangyayari sa espiritual na mundo, naniniwala kami na iniingatan mo kami at binibigyan ng kaligtasan. Ngayon, hinihiling ko sa iyo, Ama, pagpalain at ingatan mo ang bawat nakikibahagi sa panalangin ito laban sa kapahamakan, panlilinlang at kasinungalingan ni Satanas. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen! Purihin ang Diyos! Ngayon, mga kapatid, narito na tayo sa huling bahagi ng awit 91. Babasahin natin ang talata 14 hanggang 16. Sabi niya, dahil mahal niya ako, ililigtas ko siya. Iingatan ko siya dahil kilala niya ang aking pangalan. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya, at sa oras ng kagipitan, ako'y sasaklolo sa kanya. Ililigtas ko siya at pararangalan, bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking kaligtasan. Amen! Kaluwalhatian sa Diyos, mga kapatid. Sinabi ni Jesus na ang sinumang lumapit sa Kanya, kailanman ay hindi niya itataboy. Kaya, wala at walang sinuman ang makakaalis sa iyo sa mga kamay ng Panginoon. Tunay kang mahal ng Diyos. Ipinakita at pinatunayan na niya ang kanyang pagmamahal para sa iyo. Nang si Kristo ay nagpunta hanggang dulo at nagdusa para sa iyong mga kasalanan, ibinuhos niya ang kanyang dalisay at walang dungis na dugo dahil wala siyang kasalanan.
Ginawa niya iyon dahil mahal ka niya at siya ang nagpoprotekta sa iyo ngayon. Ililigtas at poprotektahan kita, bibigyan ng sagot at sasamahan sa pagsubok. Maniwala ka sa pangakong ito ng Panginoon at sumabay sa huling panalangin. Manalangin ka ng ganito. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, nagpapasalamat kami sa iyo dahil inalagaan mo kami hanggang dito. Salamat aking Diyos dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay maawain. At hindi mo kami tinatrato ayon sa aming mga kasalanan. Kung hindi, lahat kami mapapahamak, walang matitira sa amin. Ngunit Jesus, inilalagay namin ang aming pananampalataya sa iyo sa sandaling ito. Naniniwala kami na ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas, ang tanging makapagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Dahil nabuhay kang muli at nasa kanan ng Ama, Panginoon, kahit di kami karapat-dapat, nagtitiwala kami sa iyong biyaya at awa. At hinihiling ko sa iyo ngayon, Ama, na ang bawat isa sa kanila ay maging buhay na saksi upang makilala ka rin ng iba. Gawin mong makarating ang video na ito, Ama, sa napakaraming tao, libo-libo, Ama, na nababalisa, walang pag-asa at walang Diyos sa mundong ito. Araw-araw naming hangad, Ama, na lalong mapalapit sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, may akda at tagatapos ng aming pananampalataya. Sa iyong pangalan, Jesus, kami nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Purihin ang Diyos. O aking mga mahal, kung nakarating kayo hanggang dito, nais kong pasalamatan kayo na nagsikap na hanapin pa ang Panginoon. Sinasabi ng Biblia na lahat ng naghahanap sa Kanya ng buong puso ay matatagpuan siya at siya ay mananahan at gagawa ng mga kamanghamanghang bagay sa iyong buhay. Amen. Huwag kang mag-atubiling magbahagi ngayon. Sigurado akong gagamitin ka ng Panginoon sa buhay ng maraming tao na maaaring hindi sanay manalangin. Pero maaaring maging pintuan ang video na ito para makumpleto ng Panginoong Jesus ang kanyang gawain sa buhay nila. Amen. Pagpalain ka ng Diyos. Kita-kits sa susunod na video. Mahigpit na yakap.